Alright mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At tatalakayin po natin mga ka-plastic yung isang bata, mga ka-plastic isang 25-year-old na binatilyo na nakapag-ipon di umano ng 2.3 million pesos sa loob ng isang taon. Gaano kaya totoo yun mga ka-plastic? So panoorin natin at aalamin na rin natin kung saan nanggagaling yung pera niya mga ka-plastic, kung paano niya ito naipon at saan ba yung source of income niya para makalikom siya ng ganong kalaking pera. So napaka-imposible yun para sa edad 25 anyos mga ka-plastic. So panoorin natin yung video. 2.3 ako John Paul 2.3 million. O sige, 2.3 million. Ako 1.3 ako Kay Cherry Dami, 1.3 million. Kay Mang Jimny biya daw niya. Ako 1.2. Gamay ng 1.2. 1.2 3M ako na. Let's go. Ayan mo, ilang box din yan. Makikita nyo mga ka-plastic. Isang malaking katanungan yan mga ka-plastic, kung saan ba yung source of income niya para makapag-ipon siya ng ganong kalaki. John Paul 2.3 Dami million. Puro 1,000 pa. At walang ibang halong bills mga ka-plastic. Kay Cherry 1.3 million. Kay Mang Jimny biya daw niya. Ako 1. Alam mo, sa halagang 2.3 million, pwede ka na makabili ng isang bahay at lupa mga ka-plastic. Sobrang maganda yon. Up and down pa yon mga ka-plastic. Makakabili ka na talaga. Sa laki ba naman ng perang yan? Siguro estimated lang nila yung 2.3 kasi sa tingin ko hindi lang 2.3 million yan. Imagine mo, sabog-sabog na nga yan eh. Gamay ng 1.2 3M ako na. Let's go. Ano, bawat box puro 1,000. Wala man lang halong 20, 50, 100, 500. 2.3 ako John Paul 2.3 million. Ang dami. O sige, 2.3 million. Ako 1.3 ako Kay Cherry 1.3. Alam mo kasi, ang isang tao, kapag lumaki ka sa simpleng pamumuhay at mayroon kang pangarap at mayroon kang plano sa buhay, makakaya mo mag-ipon eh. Yun ang aking explanation dyan. At ako hindi ko kaya yon. Sa loob ng isang taon, maipon ko yung ganyan. Siguro wala nang kain, wala nang bili-bili ng mga damit, mga pangangailangan. May ipon mo talaga yan. Kung wala kang kakainin, wala kang bibili na kahit anong essentials na mga ganon, mga tulad ng pambili ng sabon, di ba? Pambili ng shampoo, toothpaste, damit. Kung ganon, siguro malamang sa malamang, di ba? Pero kung ganyan, isang malaking katanungan yan mga ka-plastic, kung saan nagmula yung income niya. So tingnan natin yung comment mga ka-plastic. Dali lang Magandang trabaho niyan kaya nakaipon, kasi kahit binata yan, kung di magandang trabaho at angat sa buhay, di yan makakaipon. Tama yun mga ka-plastic. Salamat sa opinion mo, Joel Matuginas Calagos. Ako kasi may trabaho, diba? Pero yung inikita ko, tiks po. Hindi ka makakapag-ipon ng ganong kalaking pera sa loob lang ng isang taon. Unless kung meron kang isang income na talagang napakalaki ng kinikita.
So, napakalaking kalokohan yun sa edad na 25 years old. Ganun ang kita. Di ba? Maganda yung well said talaga to si Sir Joel, mga kaplastic. Kahit sino. Actually, baon ka pa nga sa utang niyan kung ikaw nangungupahan. Hindi ka makakapag-ipon ng ganong kalaking pera. Di ba? Hindi naman sa isang malaking kalokohan yung ginawa ng bata. Malamang sa malamang, malaki ang kinikita niyan. Hindi lang 5,000 kada araw. Di ba? Imagine mo yun, kung 5,000 kada araw, kahit magkurot ka lang ng 2,500, ipon mo dun sa box na yun, talagang makakalikom ka ng malaking pera. Maghanap pa tayo ng comment na maganda. Halos lahat congrats. Deserving naman ng bata na ganun siya, ganun ang kanyang naipon. Sana naman yung 2.3 million na yun mapunta sa tamang paggamit. Diba? Dami. Wala na akong walang comment na matino eh. Isa lang yung comment na nabasa ko na matino-tino pa eh. Tingnan natin yung report ng 24 oras. So, panoorin natin yung video. So, mimute lang natin. Binuksan ng pamilyang ito ang kasabay ang pagsalubong nila sa bagong taon. So, basahin na lang natin. Galing ito sa kanilang 1-year ipon challenge. Tingnan natin. Inilagay nila ang alkansya sa sobra sa kinikita nila sa negosyo, di ba? Malinaw na malinaw, negosyo, mga kaplastik. So, anong negosyo yun? Possibly, pwede kang magnegosyo ng fishball. Sa isang araw lang, nakaka-10,000 ang fishball, ha? Huwag mong mamalitin ang fishball. Vendor, di ba? Boko juice vendor, pwede rin. Kumikita yan, more or less. Mababa na 5,000. Di ba? Kahit kumurot ka lang ng kalahati o 1/4 ng kinita mo sa isang araw, ilagay mo dun sa alkansya mo. Talagang makakapag-ipon ka ng ganyang kalaki sa loob lang ng isang taon, mga kaplastik. Ayan o, umabot ng hanggang 20,000 ang naitabi nila kada araw. O, di ba? Paano makakapag-ipon ka ng ganyang kalaki sa loob ng isang araw? So, anong negosyo yon? Tingnan natin. Mula sa kanilang ambagan. O, di ba? Kanilang ambagan, mga kaplastik. So, meaning, hindi lang iisang tao ang nag-ipon. Buong pamilya po. Kanila eh. Word na kanila. Kaya, imposible isang tao lang ang pwedeng mag-ipon yan. 2.3 million. Napakalaking kalokohan yun, mga kaplastik. Yan. Umabot ng hanggang 20,000 ang naitabi nila kada araw. So, 20,000 times. O sige, magpa-mathematical experiment tayo. 20,000 kada araw. Sa isang buwan kasi, mga kaplastik, sabihin na natin 31 days. So, mag-experimenta lang tayo. $20,000 times 31 days. Yan. Nakikita niyo po yan. 20,000 times 31 is equal to ito lang. $620,000. Yan. 620,000 agad. Isang buwan. Diba?
Ita-times natin sa 12. 7 million. Hindi naman siguro ganun mga ka-plastic. 7 million 2.3 lang ang naipon nila. Diba? 2.3 million. So, siguro more or less 20,000. Hindi pare-pareho. Diba? Hindi pare-pareho mga ka-plastic. 2.3 million. O, tama. Pero yung kalkulasyon ko, estimated lang yan. Yan mo sa isang buwan, 20,000 times mo sa 12, 7 million. Diba? Hindi pare-pareho mga ka-plastic. May mga times siguro na 5,000, 2,000, mga 10,000, yan. Pero, ganun pa man, napakagaling. Yung mga pamilya nila na nagawa nilang naipon yan, ganyang pera. Diba? Congrats. Diba? Isipin mo, kung itinataya mo sa loto yan, yung pag-iipon mo na 10 piso, 20 pesos, tumataya ka na sa loto. Tapos, hindi rin naman nananalo. Diba? Imagine mo yun. Kung iniipon mo yung 10 piso na yun, sa loob ng isang taon, let's say 10 pesos o 20 pesos, araw-araw kang tumataya sa loto. 20 pesos times natin sa 31 days. 620. Ngayon, yung 620 i-times natin po sa 12 months. Yan. 7-4 sa loob ng isang taon. Di ba? Eh sila nga may negosyo. Nakat po 2.3 million. Di ba? Imagine mo na lang kung kaya ng ibang tao, kaya nyo rin. Basta masinop ka lang, may disiplina ka, at hindi ka maluho na tao. Yun ang most important thing pagdating sa mga ganyan, mga ka-plastic. So, hanggang dito na lang ang aking video. Wala na tayong pag-uusapan pa dahil ang sabi dito sa video, negosyante ang pamilya at hindi lang iisa ang nag-ipon, kundi buong pamilya po. Kaya wala nang pag-uusapan. Tapos. Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid commentary video ng video live stream. Signing up. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.